So hindi ko alam kung nasan na tayo, pero ito na siguro yung papuntang Tabuk na daanan. Diyan sila dumadaan. Hindi ko alam kung anong part na to eh. Basta dumadaan lang ako dito. Yung alam ko lang dito na part is yung bandang Quezon, kasi doon kasi makikita natin is bulubundukin na. Marerelax ka talaga kapag dumaan ka dito. Ang smooth ng kalsada. Try natin bumira dito. Nakikita niyo yung bundok dyan. Nakikita natin mamaya yan kapag nasa tuktok na tayo mamaya nung dadaanan natin. Mga ka-Phantom, kapag dadaan tayo ulit dito, siguro yung isasama ko na motor dito ay si Daz 110. So may daan pa pala dito papuntang Santo Tomas, Tucabagan. Pwede kayong dumaan dyan. Mga ka-Phantom, nandito kami ngayon sa So biyahe kami ngayon papuntang Isabela at dadaan kami ngayon sa Malig, Isabela. Gusto kasi naming mag-explore ngayong araw kasi matagal din hindi kami nakapag-ride. Bihira kasi kami dumaan dito sa Malig, Isabela. So kapag pupunta kayo ng Gamu or kaya ng Ilagan, pwede kayong dumaan dito sa Via Enrile. Dinaanan na natin to minsan nung nag-vlog tayo noon. Ako din sa inyo kung ano yung mga dinaanan natin. So this time mauulit na naman yun. At syempre kapag nag-video kasi tayo, pangit naman kapag paulit-ulit yung nakikita nyong view. Maganda naman yung paiba-iba para kahit pa paano maingganyo yung mga nanonood. Kasi yung mga ibang nanonood sa aking video, alam na alam nila yung lugar kung saan yung pinupuntahan natin. Shoutout nga pala sa mga nanonood sa atin. At yung mga laging nagko-comment na hindi ko na isa-shoutout, minsan kasi nakakalimutan kong isama sa video natin. Kasi yung pag-edit kasi natin, puro rush kasi yung edit natin. Hindi ko na naisip yung mga iba, kaya nire-replyan ko na lang sila. So nandito pala tayo sa may Bunton Bridge. At kung makikita nyo, dry na talaga oh. Kitang kita na talaga yung ano dito, yung buhangin sa gitna. So dati nung dumadaan tayo dito, nakikita pa rin natin yung tubig ng ano dito, ng ilog. Ayan no, hanggang dyan na lang yung tubig ng ilog kung makikita nyo. Napakababaw na ng ilog dito. Ganun lang din sa kabila oh. Ganyan yung makikita nyo. So yung dadaanan natin ngayon, dadaan tayo dito sa may Enrile. Diretsong Malig, Isabela na kasi itong daanan na to. Sa mga taga Santa Maria din, dumadaan din sila dito kapag umuwi sila ng Isabela. Madalas yung mga kasama natin sa trabaho, mga taga Santa Maria dyan, dito sila dumadaan. Kasi kapag magbabiya-kabagan sila, mas nalalayuan daw sila. Yun lang kasi mga ka-Phantom, dito na daanan medyo delikado kapag hindi ka sanay sa ganitong daan. Kasi wala masyadong kabahay-bahay kapag nandito ka. Kailangan kong magtipid dito sa ating battery kasi hindi ko dala yung aking power bank. So yung charge ng ating GoPro is tumatagal lang siya ng mahigit 1 oras. Mga ka-Phantom, nakalimutan natin chinek yung ating gulong. Kasi kanina, yun sana yung i-check natin. Nakalimutan natin nung nag-play na tayo ng video. So i-check muna natin kung okay pa ba. Kasi ito kasing ano natin, itong gulong natin, pinupudpud ko muna para kapag nagpalit tayo, sulit na sulit. Check muna natin yung ating gulong. Ayun, okay naman. Yung harapan okay naman, all goods naman. Ito talaga yung chine-check natin kapag naglo-long distance tayo para iwas sa disgrasya. Hindi talaga natin mabilisan magpatakbo dito kasi yung mga daan may mga harang katulad ng ganyan no. So hindi natin mabibilisan. Talagang chill ride lang talaga kapag dadaan tayo dito. Pero yung mga daanan dito, ang dami nang nagbago. Kasi noon, nung dumaan kami dito, halos pong semento noon, ang daming bitak-bitak. So yung mga ibang ibang daanan dito na lagyan na ng spalto. Tsaka mahirap din kasi magpatakbo ng mabilis dito kasi hindi natin alam yung daanan. May mga nadadaanan kasi tayo na may mga butas-butas katulad niya no.
Kapag dadaan kayo dito, huwag kayo masyadong huwag kayo masyadong sa sentro dito sa may line na to, kasi malalaki yung butas-butas kapag so hindi ko alam kung nasan na tayo, pero eto na siguro yung papuntang Tabuk na daanan. Diyan sila dumadaan. Hindi ko alam kung anong part na to basta dumadaan lang ako dito. Yung alam ko lang dito na part is yung bandang Quezon, kasi doon kasi makikita natin is bulubundukin na. Kapag nandun ka na, makikita mo parang nasa highest mountain ka, kasi nasa tuktok ka na ng bundok kapag nandun ka Mga Phantom, comment nyo kung anong lugar na tong dinadaanan natin ngayon, para next time alam ko kung to. Hindi ko talaga mabilisan yung pagmamaneho natin, kasi ito makikita nyo may mga butas-butas pa rin, hindi pantay yung daanan. Tsaka hindi ko kasi naira-record na ng mabuti, kasi nagtitipid tayo ng battery. Ayun tumatalon tayo, sumasagad yung shock natin. Mas magandang dito tayo sa gilid para hindi tayo masyadong dumadaan sa mga bitak-bitak na yan. Wala kasing sign kung nasaan na tayo. So ito na yung pataas na sinasabi natin. Ito yung papuntang Santa Maria Isabela. Yan. Ito Santa Maria pala to. So hindi pa Quezon yun. So yung nadaanan natin doon, hindi pa Quezon. Ito yung papuntang Santa Maria Isabela. At dito makikita natin napakaliwalas ng paligid. Marerelax ka talaga kapag dumaan ka dito. Pwede rin kayong dumaan dito kapag pupunta kayo ng Magat Dam o pupunta kayo ng Manila. Pwede kayong dumaan dito. Eto, napakaganda ng daan, tuwid na tuwid, pero nakakatakot lang kasi magpatakbo dito, kasi hindi ko kabisado yung daan. Kaya chill ride lang tayo. Ganda na rin yung pala dito, kasi dito dati tumatalon-talon yung daanan dito. Ito kasi spalto na, bagong spalto. Nakikita nyo yung bundok dyan, nakikita natin mamaya yan kapag nasa tuktok na tayo mamaya nung dadaanan natin. Ang sarap mag-ride, ang smooth ng kalsada. Try natin bumira dito. Pero hindi kasi siya espalto. Dito na part, tignan nyo, ang taas. Ang taas. Kopya. Yan, natatakot tayong bilisan kasi baka biglang may malubak tayo, patay. Mga ka-Phantom, kapag nadaan tayo ulit dito, siguro yung isasama ko na motor dito ay si Daz 110. Kasi syempre ma-explore din naman natin yung ating bagong motor na yun. Matagal nang wala tayong vlog doon. Madami na rin nagtatanong na kumusta na daw nga ba yung ating Daz 110. Sa ngayon naman mga ka-Phantom, nandun siya sa amin nakapark. Doon ko lang kasi ginagamit yon sa Tugigaraw. Kapag papasok kami ng trabaho, doon ko lang siya ginagamit. So itong sniper natin, ito kasi yung pang long distance natin. Katulad nito, uwi kami ng Isabela, ito yung gagamitin ko. Kaya kapag ginamit natin yung ating DAS at makita nyo sa ating thumbnail na ginamit natin, panoorin nyo naman at mag-comment kayo dun. Lalong lalo na yung mga gustong makita si DAS, panoorin nyo yung ating video. Para kapag nagkataon na naboring tayo mag-video kay sniper, si DAS naman yung ating i-video. May mga pagkakataon din kasing minsan nawawala na din ako ng title sa aking video. Kaya kung ano-ano na lang yung kino-content natin para at least nakikita nyo pa rin na meron tayong upload kahit pa paano. Sana ganun din kayo kay Daz kapag nakita nyo sa aking thumbnail na may upload tayo kay Daz, panoorin nyo naman siya. So may daan pa pala dito papuntang Santo Tomas, Tucabagan. Pwede kayong dumaan dyan. Ito na yung sinasabi natin mga ka-Phantom, na nandito na tayo sa boundary Quezon, Isabela.
Ito yung dinaanan namin dati na ang taas nito. Ito, tapos yung bundok kanina na tinuro ko sa inyo, ito na yun. Madadaanan na natin ngayon. So, di ba? Napakaganda dito. Ayan o, ang taas o. Oo, di ba? Nahihirapan pa nga yung sniper nating umakyat dito eh. Pero yung sabi nila mga ka-phantom, ito daw na lugar yung medyo delikado daw pagka dadaan ka ng gabi dito. Kaya kapag dumaan ka dito, siguradong dapat may kasama ka pagka gabi. Ayun, paikot-ikot yung daanan dito. Yun oh. Paunahin sana natin tong SUV para mas makita natin yung view. So mag-stop naman tayo dito sa bandang taas para mag-video muna tayo dito. Tapos na makita nyo doon na banda mga ka-phantom. Tapos may mga punong kahoy dyan sa gilid nya. Tapos hindi lang yan, may pataas pa doon. Siguro doon tayo na part mag-picture tsaka mag-take ng video. Ito, may resort din yata dito. Ayan o. Resort ba yan or resort yata. Ayan o. Parang napuntahan ko na yan sa panaginip ko. So mga ka-phantom, nandito na tayo sa taas ng bundok. So dito tayo magpaposte para makita natin yung sinasabi natin na napakaganda ng view dito. Ayun o, ipapakita namin sa inyo. Boom, ayun, ang ganda. Sana mapuntahan din sana namin yun o. So stop muna kami dito at ayan, nagre-relax muna kami. Ang ganda ng view dito. Pwede muna kaming mag-picture dito. Mag-picture tayo. So mga ka-phantom, nandito kami ngayon sa lugar na kung saan ito yung ipapakita ko sa inyo. Nasa tuktok na tayo ng bundok. Pagka dumadaan kayo dito, ito yung makikita nyo. Ito yung pataas dyan. Tapos pwede kayong huminto dito. Nandito ngayon. So is nasabi ko na bundok yun, kung nakikita niyo yung banda na doon. Yan o. Sana may daanan doon para makapunta tayo. Mag-picture na muna kami dito kasi masyadong mahangin. Medyo maginaw rin kahit na summer eh. Ganito pa rin yung klima dito. Pakita ko sa inyo si ano ngayon, Phantom. Ito siya ngayon. Ayan si Phantom ngayon o. Diba? Ito pala yung ating Porsche Carbon. Ito mga tools. So ito lang yung gamit namin. So isang bag. Tapos helmet namin. Yung kasama. Saka yung gulong natin napupudpud na rin. Masarap sana mag-ride dito kapag may mga kasama kayong tropa. Pero kapag mag-isa mo lang kasi, syempre nandun pa rin yung excitement, pero mas masaya kapag medyo madami kayo kasi may mga taga-picture. Sa amin kasi, kami lang din yung humawak ng camera. Hindi masyadong maganda kapag yung mukha lang yung nakikita. Di ba? Kaya sana next na dadaan tayo dyan, may kasama na tayong tropa. At masyadong malakas yung hangin. Parang ano nga parang hindi summer.
matataas na yung bundok doon, pero meron pang mas mataas. Makikita nyo yung nasa harapan natin dyan na banda, ang taas ng mga bundok dyan. Kaninang nagpipicture kami sa may egid ng kalsada, may mga bumubisina sa atin. Siguro napapamilyar sila sa ating motor, or mga talagang gusto lang makita sa video kanina. Pero hindi lang kasi nakukuhanan yung mga iba, kasi syempre puro picture lang yung ginawa natin. Hindi ko kasi inon yung ating camera kasi nagtitipid tayo sa kanyang battery. Biglaan lang kasi mga phantom yung pagdaan natin dito sa Quezon, Isabela. Trip ko lang na dumaan dito, kaya kailangan kong tipirin yung battery. Kasi hindi pa dyan nagtatapos yung ipapakita ko sa inyo. Madami pang marami pang mga magagandang view ang ipapakita ko sa inyo. Kung malapit nga lang ito sa Tugigaraw, lagi akong pupunta dito para mag-adventure. Tsaka konting pagkakamali mo lang dito, mag-overshoot ka talaga eh. Tignan mo yung daanan, paikot, tapos may mga bukol-bukol. Dito pala dumaan yung mga Boss Ironman nung endurance sila. Sana soon makasali din tayo sa Boss Ironman. Gamit natin si Sniper. May mga bahay-bahay na rin dito. At kanina kung napansin nyo yung pinagpicturan natin, wala talaga ang ganong bahay doon. So dito din mga kapanto, maganda rin yung view dito. Ito, makikita nyo yung bundok dyan. Ayan o. Diba? Kapag dadaan kayo dito, puro bundok yung makikita nyo. Maganda sana kapag may daan ng papasok dyan para mag-adventure tayo. Siguro kapag nagkataon na pupunta tayo dyan sa bundok na mismo yan, ay sana meron tayong motor na pang trail para pwede nating iakyat-akyat dyan. Malapit na tayo sa Malig, Isabela. At napapansin nyo, tuwid na tuwid yung daan, pero may mga bukol-bukol. Grabe, ang sarap pagpatakbo dito. Tuwid na tuwid yung daan, oh. Nararamdaman ko kasi na medyo okay yung daanan, kaya try natin magpatakbo ng mabilis dito. Ayun, tumatakbo tayo ng 125. 126 na tayo. So meron tayong back ride 126, 127, 127. Malakas kasi yung hangin. Sinasalubong tayo ng hangin. Malaking disadvantage yan kapag nagta-top speed ka tapos sinasalubong ka ng hangin. So nandito na tayo sa Boundary Malig, Isabela. Ito yung sinasabi kong tulay, pero hindi ito yung tulay na ginagawa nila. Kapag nadaanan mo to, ito yung tulay na na ibig sabihin nasa Malig ka na. So ito yung San Pedro Malig, Barangay San Pedro. At meron pa tayong madadaan ng tulay dyan na isa. Siguro natapos na yon yung tulay na nadaanan natin noon. Maganda talaga sa pakiramdam na kapag dadaan ka ng ganitong daan na paminsan-minsan ka lang dumadaan, talagang mararefresh yung isip mo. Kasi syempre bawat nakikita mo dapat mong tandaan, kasi sa susunod na pagpunta mo, alam mo na yung hihintuan mo na magandang lugar. Nung bata ako, lagi kaming pupunta dito sa Malig, pero hindi ko lang alam ngayon kung saan na yung pinupuntahan namin noon. Kasi grade 1 ako noon, yun yung last na napunta ko dito. 4 years old to hanggang grade 1 ako, pupunta na kami dito noon. Hindi ko lang sure kung saan na dito yung pinupuntahan namin, kasi ang sabi ng aking nanay, yung bahay noon na pinupuntahan namin dito na-demolish na. Wala na rin yung mga relatives namin dito. Hindi ko na din sila kilala kasi wala na masyadong nag-update. Ganon kasi kapag may sari-sariling buhay na.
Hindi ko lang talaga matandaan kung ano, saan na yung lugar na yun. Kasi dati kasi yung pinupuntahan namin doon, bahay ng tito ko. So tinitignan ko ngayon kung saan dito na banda yun. Kasi madadaanan mo noon yung ano, yung tulay na naman na tulay na ituturo ko mamaya. Yun kasi sa no, nadadaanan namin noon yun pagka pupunta kami doon. Hindi ko alam kung ito yata yun, no? Itong pedcare. Hindi ko alam kung dyan noon yung pinupuntahan namin. Pero check pa natin dito, baka makita natin. Marami na kasing nagbago sa itsura ng ano dito, lugar dito. Or yan kaya? Ay, yan siguro yung pinupuntahan namin noon. Doon kaya yun? Hindi ko na matandaan. Yan o, bayan ng Maling. At madadaanan natin mamaya yung tulay dyan. Yun lang talaga yung ano, yung nare-remember ko. Pati itong Malig Public Market na to, hindi pa ganito noon to. Hindi pa ganyan noon, na-renovate lang to. So dito mga ka-Phantom, madaming tao. Hindi ko alam kung ano yung mga nandito. May registration naman dyan, no? Hindi kaya yan yung ano, para sa mga senior citizen. Yan sila nagre-register. Dito kasi sa Rojas, Isabela, yung tinatanim nila dito ay tabako. Yan yung mga ano nila, number 1 na produkto nila dito. Pati palay, bibihira ka makakita ng mais dito. Ito pala yung pinasukan namin noon na papunta dun sa bahay ng ano, tito ko. Ayan, oh, Rojas, San Pedro. Diyan pala. So Rojas na tayo mga ka-Phantom. At hanggang ngayon, yung dadaanan nating tulay, hindi ko na alam kung saan yun na part. Kasi nung dumaan tayo noon, eh talagang ano pa, bakal talaga yung dinaanan natin. Yan o, may mga singkamas, may mga pakwan. Tagaanin na sila ng singkamas dito. Ayan, singkamas tsaka mais. Ito, sagana sila sa ano, bigas dito. Kasi makita nyo, side by side, may mga palayan sila. Parang hindi ko nararamdaman kung nasaan tayo. Kasi siguro dahil hindi tayo familiar sa dinadaanan natin. Konting ano na lang, paikot na lang, nasa sentro na tayo ng ano, Rojas. Tapos 30 minutes Gamu, Isabela na. Yung aking camera, hindi ko alam kung ilang percent na. Baka mamaya mamamatay na to kapag ano, kaya bilis-bilisan na natin yung pagsasalita natin para may record pa. At yun, nandito na yung sinasabi nating tulay mga ka-Phantom. At traffic na traffic dito. Traffic na traffic. Grabe, yung daanan, butas-butas. Dapat maingat ka dito kasi konting pagkakamali mo lang, matutumba ka dito. Ito pala yung tulay na sinasabi ko noon, na kapag dumadaan tayo dito, eh bakal talaga yung dinadaanan natin. Oo, diba? Natatandaan ko pa yung ano, nadaanan natin noon. Ito kasi talaga yung tumatak noon sa isip ko na daanan. Kasi ganito na naman noon, traffic. Tapos nung nilingon ko yung ano, yung baba, talagang tubig na yung nakikita mo eh. Kasi diba yung pagitan ng bakal na pinagtabi-tabi nila, eh makikita mo na talaga yung baba ng tulay na ano, ginagawa nila. Hindi pa natin masyadong maano yung motor natin dito. Kung di pagkakamali mo lang dito, mamamatayan ka ng ano, makina eh. Oh, di ba? Tumatalon-talon eh. Kawawa talaga yung mga nakamotor dito kapag dadaan, kasi syempre yung alikabok mapupunta lahat sa inyo. Hindi pa kasi okay. Ayan o, ongoing pa lang yung ano nila, road widening nila. Dati kasi yung tulay dito mababa lang. So ngayon, mapapansin nyo, masyadong ano na, mataas na. Ayan, sa wakas nakausad rin tayo. Maganda rin yung ginawa nila dito.
Parang ano lang, alam niyo yung sa terrace ng bahay, yung may ganito, oh, anong tawag dyan sa ganyan? Hindi ko alam kung ano yung tawag dyan sa nandyan, oh, sa side natin. Ganyan yung ano, inilagay nila dito sa side nya. Ito talaga nakakaibang tulay. Parang nasa terrace ka lang, oh. Tapos tignan nyo mga ka-phantom, oh, nung nag-renovate sila dito, may mga bahay na nakuha. Ayan, oh, yung kalahati ng bahay na yan, oh, nakuha. So no choice sila. Ayan, oh, yung delikado lang dyan kapag ano, guguho yung lupa, tapos matatabunan. Ayun, oh, yung bahay natabunan na, oh. Ay, kawawa na naman ako maglilinis nito kay Phantom. Malikabok dito sa dinaanan natin. Baka isa sa subscriber natin itong naka-sniper dito, yung nakakulay blue. So shout out sa'yo, pare koy. Kung mapanood mo tong vlog natin, comment ka lang. Ito, yung naka-sniper. Kanina binusinahan niya tayo. Ito. Pero mukhang nagmamadali kasi siya, eh. Ayan, kung makita niya siguro yung video natin, shout out sa'yo. Ride safe sa'yo, pare koy. Ito na yung pinaka-sentro ng Rojas. Dito na tayo, sasama na rin tayo. Hindi ko alam kung saan tayo susulpot ito. Ay putik, pupunta pala sa public market. Ito mga ka-phantom, naligaw tayo. Dito mahal. Ha? Oo nga, naligaw tayo. Ikot tayo. Dito talaga? Ha? Hindi. Mali. Sumama lang ako dun, eh. Wala kasi tayong GPS mga ka-phantom, kaya naliligaw tayo. Hindi dyan. Dun pa siguro yung dadaanan natin. Dito. Yun, oh, pasok na pasok. Diba? Dito na rin daw malilipat yung ate ko kasi may BDO dito sa may ano, Rojas. Ito yung BDO pala dito. Ayan. So iikot ka dun sa may palengke, tapos papasok ka dito. Ito yung BDO. Diyan malilipat yung ate ko kasi galing siya ng Kawayan. So gusto niya daw kasi mas malapit siya. Oh, diretso na yun. Lalabas tayo dun sa ano, Lasalet ba yun na eskwela? Hindi ko alam kung anong school yun, eh. Wow, ang ganda ng rider niya. So guys, nandito na tayo sa Rojas, kung saan papasok na tayo sa Burgos. At madadaan natin ang Mabini, Linglingay, tapos sa amin na, sa Gamuna. Actually yung Burgos tsaka Mabini, malapit na sila dito sa ano, Rojas. Sa mga ka-phantom, update ko lang kayo kung nasaan na tayo. Nandito na tayo sa Barangay Burgos. Konting kilometro na lang, nasa Gamuna tayo. So siguro mga ka-phantom, hindi ko na matatapos yung ating video kasi talagang nagwa-warning na yung ating camera. At kung nakikita nyo kanina is nasa Tugigaraw pa lang tayo, nagre-record na tayo. Medyo palubat na siya. Ayun, nasa 15% na lang siya. So mga ka-phantom, i-end na natin yung ating video. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.